Pilipinas, nananatiling isang malaking hamon pa rin ang kawalan ng sariling tirahan ng marami sa ating mga kababayan. Ang pagkakaroon ng isang komportable at disenteng bahay ay isa sa mga pangunahing pangangailangan ng isang tao o pamilya. Sa paglutas ng kahirapan dito sa ating bayan, mahalagang magsimula tayo sa ating tahanan kung saan hinuhubog ang isang individual upang kalaunan ay maging isang aktibong miyembro ng ating lipunan. Layunin po natin na magpapatayo ng 1 milyong pabahay kada taon hanggang matapos ang aking 6 na taong termino bilang Pangulo. Napasyal kami sa lalawigan ng Iloilo at namangha sa kapansin-pansin na pag-unlad ng probinsya. Napakwento kami sa isang lokal tungkol sa isang highly developed area roon at napag-alamang ang kinatitirikan pala nito ay dating tirahan ng nasa higit kumulang 280 informal settler families na bumubuo sa halos 5 barangay. Inalam namin kung anong nangyari sa kanila at kung nasa na sila ngayon at doon nakilala namin si Kuya Jimmy, isa sa mga residenteng naapektuhan ng nasabing development. Ang nangyari kasi sa amin, napapunta kami dito sa Barangay Lanit, galing airport. May advice na sa amin na lilipat kami ng tiraan, bigyan kami ng isang kumpanya na bumili ng lupa sa airport, bilang kami ng para sa amin. So, bali, yan ang naging negosasyon namin. Nabigyan man sila ng lupa ng kumpanyang nakabili sa lugar na kanilang tinitirhan, ay malaking hirap pa rin ang pinagdaanan nila sa kalagitnaan ng relokasyon at muling pagbangon. Kami na rin yung problema parte sa tirahan namin. Actually, natutulog nga kami dyan. Nung dumating kami dito, walang structure eh. Tolda lang talaga. Nagtayo kami ng tolda. Andyan kami sa lupa, nakahiga lang. Ang hirap talaga. Parang hindi mo wala sa isip mo. Gabi-gabi problema ka kasi yung tinutulugan mo open eh. Lalo pag umulan. Nung lumipat kami, wala talagang water supply. Mayroon ginawan kami ng ikupaw ng dalawang balon lang yata. Doon pansamantala na nakakumukuha kami ng tubig. Tsaka walang kuryente. Access pa sa transportation. Yun pa rin ang pinakamalaking problema namin. Ang hirap din talaga. Gayunpaman, malaking pagbabago ang naidulot nito, lalo na sa katulad nilang dating walang sariling bahay at lupa. Napagaganda talaga kasi yung isip natin, kampante na talaga na andyan ka na, naka-establish ka na sa isang lugar na ganito. Ngayon, bastante na kami dito kontento na kami sa kuryente. Ang supply ng kuryente, okay na, establish na. Yung tubig namin, may nawasa na. May balon na kami. Ang kwento ni Kuya Jimmy ay sumasalamin lamang sa mga kababayan natin na ang lupang tinitirhan ay nabili o napunta sa pribadong kumpanya na handang magbigay sa kanila ng bagong lupang malilipatan at ng panimula. Pero paano naman ang mga kababayan natin na ang tirahan ay masasagasaan ng mga proyekto sa pagpapaunlad ng pamahalaan? Sa paghanap ng sagot sa katanungang ito ay nakilala namin si Nanay Neri, 40 taon ng informal settler at walang sariling tahanan. Ako pala si Falconere Caspe. Nakatira kami dito ng mga mahigit na mga 40 years na. Ang mga anak ko, siyam. Yung kwarto namin nung una na dito natutulog yung mga anak ko. Hindi pa nagawa yung itaas. Dito kami natutulog, lahat kami. Ang trabaho ko, nagluluto ako ng puto,
Dito ako nagluluto, oh. Dito ako nagluluto. Dason kung minsan, nagluluto rin ako ng mga kakanin la. Mahirap kumilos kung oras na nagluluto ako ng mga kakanin na ititinda ko. Wala kaming space sa loob ng aming bahay. Ang tirahan ni nanay, tagpi-tagpi man, masikip at hindi ganoon katibay, ay ipinundar niya at ng kanyang pamilya sa loob ng maraming taon. Gayunpaman ay nanganganib rin itong mawala sa kanila dahil na rin ang lupa na kinatitirikan nito ay pag-aari ng gobyerno at espasyong pampubliko. Hindi sa amin itong lupa sa gobyerno. Ang sabi nila, kukunin nila ito at ng road widening. Hindi man ako makadiman sa gobyerno kasi marami man kaming mahirap. Ang ibigay lang nila kung kaya, ang mabigay ng gobyerno sa amin, ang nakatira, daw parang mga tao rin, hindi parang hayop na ang sikip-sikip. Ang sitwasyon ng pamilya ni Nanay Neri ay hindi nalalayo sa kalagayan ng marami nating kababayang walang sariling tirahan at nagtitiis lamang sa maliit na espasyo, siksikan, mainit, halos mamaluktot na sa pagtulog at nasa ilang dipa lang ang lawak. Ang ilan nga ay napipilitang manirahan sa lugar na hindi angkop na tirikan ng tahanan at may banta sa kanilang kalusugan at kaligtasan. Isa ito sa mga nais masolusyonan ng pamahalaan ng Iloilo sa pangunguna ng Iloilo City Urban Poor Affairs Office, ang opisina na humahawak sa resettlement at socialized housing program ng Iloilo City. Ang Iloilo City napakaganda because it's traversed by 7 creeks and 3 rivers. May imagine natin na yung mga kapatid natin nandyan naninirahan along the banks. Kailangan natin malagyan or mabigyan ng relocation yung mga kapatid natin na maayos naman. Maayos at sa safer ground. Isinasagawa ito ng Iloilo sa pamagitan ng pagpapatupad ng Socialized Housing Balance Compliance. Makikita natin maraming mga subdivisions nag-emerge, no? At yung bawat sana developments ng mga subdivisions, mayroon silang socialized housing balance compliance. Could address a great number of informal settlers all over the country. In order to sustain these developments and including the economic development in the city, kailangan may infrastruktura din na mapasiguro na yung mga kapatid natin na nangangailangan ay may para din sa kanila. Maraming pabahay na ang naipatayo sa Iloilo sa pangunguna ng EcoPAO. May mga napamahagian ng row houses, duplex-type houses at maging land ownership grants. Marami pang housing project ang kasalukuyang under construction at isa na nga sa mga ito ang Uswag Residential Building na para naman sa mga regular low-income employees ng lokal na pamahalaan ng Iloilo. Malaking tulong at pagkakataon ito para sa kanila na magkaroon ng sariling tahanan na abot kayang halaga. We're so blessed. Malaking bagay ito na nakabil kami ng ganitong unit na pinagkaloob sa amin. For many years kami nagre-rent. Binigyan kami ng itong blessing. Malaking bagay sa amin na makabahay kami ng amin na talaga. Ang safety, lalo na sa mga anak namin, malaking bagay talaga. Malaki talaga tulong, tsaka yung happiness, tsaka yung excitement na naramdaman namin po, walang katumbas. Naligaya. Kasi na ganito. Kasi syempre, di ba, ano lang naman kami na yung bahay namin sa squatter area. Kasi syempre, dream come true. Kaya kami ng bahay na amin na talaga. Amin na talaga. Prioridad ang pagkakaroon ng pabahay sa lalawigan ng Iloilo dahil naniniwala ang lokal na pamahalaan na sa tirahan at pamilya nagsisimula ang pag-unlad ng isang lipunan. Saan ba nag-i-start yung pagpo-formulate ng pamilya ng kanilang plano o aspirasyon? Sa loob ng bahay. So that's how important shelter is. Doon sila nagpaplano. And that is a generational, that kind of undertaking has generational effect.
minumungkahi natin na sana yung national government, the policy makers, all the stakeholders to give attention to the socialized housing balance compliance implementation, as we have seen that it has a great impact to the socialized housing program itself of the country. Sa aming mga natuklasan ay napagtanto namin na marahil ang susi sa pag-unlad ng Iloilo ay ang pagsisikap ng pamahalaan na kasabay ng pag-unlad ng ekonomiya at lipunan ay hindi na isasantabi at napapabayaan ang mga kababayan natin na apektado ang tirahan dahil sa bawat maayos na tirahan ay mayroong mas matatag na haligi at mas maliwanag na ilaw na siyang pundasyon ng isang matibay at ganap na tahanan. Chair Angie, kamusta po ngayon ang urban poor sector at ano po yung mga hamon na kinakaharap po ng sektor hanggang sa ngayon? Sa ngayon, ang very challenging sa amin, Dayan, ay yung usapin ng pabahay at palupa. At syempre, yung pagtaas ng presyo ng bilihin, nakaka-apekto ito sa kabuhayan ng mga maralitang tagalunsod. Sa sektor ng pabahay at palupa, marami pa rin tayong mga kababayan ang walang sariling bahay, walang sariling lupa. Ano po ang mga kinakailangan pang gawin at mga programa na rin po na ginagawa ng sektor? Totoo po yan kasi sa kasalukuyan, sa datos ng ating pamahalaan, umaabot po yan ng more or less 6.8 million yung housing backlog natin dito sa buong Pilipinas. Kaya ang ginagawa po ng sektor ng urban poor sa ilalim ng NAPSI sa pamumuno ni Sec Lopez Santos ay tinutugunan po natin ang mga pangangailangan nila. Nagkakaroon tayo ng mga tinatawag na social preparation at naghahanap tayo ng mga available na lupa para mabigyan ng pabahay ang mga kasama natin sa Maralitan, Tagalunsod. Paano sinasagawa itong social preparation, Kain? Ang ginagawa po dyan ay nagkakaroon ng research, sinaalam ang kalagayan ng mga qualified beneficiaries, tapos inahanda yung mga tao sa kanilang magiging obligasyon sa pamahalaan at sa ating komunidad kung paano nila matutugunan ang mga requisitos o requirement para sa pagkakamit ng kanilang programa sa pabahay at palupa. Under po dun sa social housing program, sir, marami na po kayong natulungan. Marami na po sa ngayon at actually yung social housing po ay isang primary strategies po ito para ang mga maralitang tagalunsod ay magkaroon po ng kanilang pabahay programa sa palupa at pabahay. Ang Community Mortgage Program ay isang mortgage financing program kung saan binibigyan ng mga legal at organisadong samahan ng pagkakataon na bilhin ang lupang kinatitirikan ng kanilang mga tahanan o napiling relokasyon sa abot ng kanilang kakayahan upang magkaroon sila ng seguridad sa tirahan at disenteng pabahay. Sa ilalim ng Community Mortgage Program, nagbabayad ang mga residente ng buwan ng amortization sa abot kayang halaga. Kaugnay nito ay meron ding programa ang gobyerno para bigyan sila ng pagsasanay at karagdagang pagkakakitaan para magkaroon sila ng sapat na kakayahang bayaran ng kanilang buwanang kontribusyon. Gaano ka-affordable po yung mga pabahay under CMP? Sa community mortgage po, actually nung nagsimula ito, ang pinakamababa po dyan, 75 pesos per month nga lang eh. Ito pong area na pinuntahan natin ay umaabot po sa 268 pesos per month lang ang binabayaran ng mga tao. Kaya napaka-affordable po talaga. Nag-start po ang programa dito 2003. So after 20 years, ito na po yung itsura ng kanilang mga kabahayan. Kaya makikita natin ang talagang napakaganda at kayang-kaya naman ng mga maralitang tagalunsod. So yan po yung gusto nating maipagpatuloy ng pamahalaan natin ngayon na suportahan talaga ito at lagyan po ng pondo. Iba rin sa pakiramdam yung meron kang sariling bahay at lupa, kanila na ito, may titulo na. Yes, Dayan. At actually, isa sa pangarap yan ng maralitang pamilya. Magkaroon ng sariling lupa at bahay at hindi na sila mangangamba na pagdating ng isang araw o isang gabi, mabubulaga na lang sila at didimulis ang kanilang tahanan. So pag nagkaroon na sila ng sariling lupa at bahay,
unti talagang makikita natin aangat talaga ang buhay. At yan yung gusto nating mangyari sa mga maralitang tagalunsod. Ang mga pangunahing isinusulong ng NAPSI National Urban Poor Sectoral Council o NAPSI-NUPSC sa kasalukuyan ay ang pagkakaroon ng komprehensibo, matatag, abot kaya at sustainable na pabahay, kung saan kumpleto ang mga kagamitan at pangunahing pangangailangan at higit sa lahat ay hindi nalalayo sa mga pasilidad na mahalaga sa isang komunidad. Kasama rin sa kanilang agenda ang pagkakaroon ng modified community mortgage programs na nakatutok sa in-city at on-site development at may kalakip na malinaw at konkretong programang pangkabuhayan para sa mga residente nang sa gayon ay masustain nila ang naibigay sa kanilang tirahan. Isa sa beneficiaries ng Community Mortgage Program sa Valenzuela City ay si Nanay Erlinda Mosqueda ng Manolo Compound Dalandanan Homeowners Association. Kung dati ay walang titulo at barong-barong lang ang kanyang tahanan, ngayon bukod sa titulado na, mas disente ito at kaaya-aya. Yan ang gusto namin gilingin sa gobyerno na sana ay bigyan nila ng malaking pondo ang community mortgage. Aktibo rin ng barangay sa pagtitiyak ng kaayusan sa lugar at pagbibigay ng kabuhayan sa mga residente nito. Nung naibigay yung mga titulo sa mga kabarangay namin, syempre nagagalak yung barangay dahil sa tagal na panahon na naninirahan sila dito ay sa wakas nakuha na nila yung mga titulo na to. Kasama rin po sa pinaglalaban namin yung tinatawag na tax reforms kasi gusto namin mangyari absolutely pre-tax ang socialized housing program. Bakit po? Ang tingin po kasi namin dyan, pag nagkaroon na ng lupa at bahay yung mga maralita, mababawi naman ng pamahalaan yung tax sa pamamagitan ng pagbabayad nila ng real property tax. Kung yan ay magkakaroon ng sarili nilang mga negosyo sa lugar nila, dadami naman ang income ng ating pamahalaan. So mahalaga po yan. And then at the same time, meron po tayong tinatawag na strict implementation ng Balanced Housing Fund. Kasi yung po mga subdivision na tinatayo saan man lugar dito sa Pilipinas, alinsunod po sa Republic Act 10884, meron pong 15% ng total cost ng subdivision at saka 5% sa mga condominium projects ang inilalaan po sa socialized housing. Kaya yung pondo po na malilikom dyan ay mailalaan po yan para sa pangangailangan ng ating maralitang tagalunsod. So marami pong pwedeng gawin yan. Ang kagandahan lang po nito, may specific po na ahensya ng pamahalaan na nangangasiwa po sa programang Community Mortgage Program at yan nga po yung Socialized Social Housing and Finance Corporation. Ano pa po yung mga iba nating panawagan sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno para po sa sektor na ito? Isa po sa aming panawagan ay masuportahan yung sektor ng maralita kasi isa sila sa pinaka-vulnerableng sektor ng ating lipunan na matugunan yung pangangailangan nila sa pabahay, sa lupa, and at the same time yung pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at syempre yung income nila kung sila ay mga manggagawa, kailangan hindi lamang simpleng minimum wage ang matanggap nila, kundi living wage dahil yun naman po ang nakasaad sa ating konstitusyon. Kailangan din po ang reforma sa usapin ng mga umiiral na batas ngayon sa ating bansa patungkol sa kuryente kasi sa tingin po namin sa sektor namin, meron po mga binabayaran ang mga consumer na hindi nararapat sa usapin ng pagbabayad ng bill sa kuryente. So kung lahat pong yan ay mabibigyan ng pagkakataon maireforma at maayos ng ating pamahalaan, siguro po ang ating sektor ng maralita ay mawawala na pagdating doon sa takdang panahon, lalo na pagsapit ng tinatawag nating Ambition 2040. Chairman NG, marami pong salamat at hangad po natin na makamit po natin sama-sama ang ambisyon na ito para po sa maralitang sektor. Maraming salamat din, Dayan, at nabigyan mo kami ng pagkakataong mailahad sa sambayan ng Pilipino ang aming mga programa at kahilingan sa ating pamahalaan. Kaya naman sabayan po ninyo ako at sama-sama tayong umaksyon laban sa kahirapan. Kinamusta namin kung nasa na nga ba tayo ngayon sa implementasyon ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing o 4PH program. Kaya bumisita kami sa Department of Human Settlements and Urban Development na siyang nangunguna sa pagpapatupad ng programang ito. Secretary Acuzar, 1 milyong housing units kada taon under the 6-year term of Marcos administration. Kamusta po so far, Secretary, ang 4PH program? Since na nilaunch namin yung 4PH program,
nakaka-almost 1 million na kami. Yung mga housing, ibig sabihin, ng 1 million na nakikita na nandyan, ay mga identified projects na. May higit na 1 million, 1.3 to be exact. Ngayon, siyempre, along the way, may mga kailangan mong magkaroon ng bidding, kasi government property iba eh. So may mga process pa, kaya medyo tumatagal pa. I think in 6 years time, 6 months time, marirealize na lahat to. Itong 1 million na ito, na tumatayo. Kasi right now, may mga 20 projects kami tumatayo na. Yung iba naman, inaayos na yung documentation. Itong program na ito, hindi ito kamukha ng dating program na ang gamit ay pondo ng gobyerno. Ito kasi private funds eh. So pag private funds, medyo maselan yung documentation kasi ang mag-take out mga bangko. So tulong-tulong yun, tuloy-tuloy yun. Sa impact, ang dami-dami namin mga LGUs na kausap ngayon na nagsisigipay na po ng interest at nag-MOUs na kami. Naka-128 MOUs na kami, siguro mga 30 ng groundbreaking. Nananatili ang ating layunin na makakapagpatayo ng dekalidad at murang pabahay para sa bawat pamilyang Pilipino, lalo na para sa mga mahihirap na ating mga kababayan. Ito pong programa po ni Presidente Marcos ito po ay ramdam na ramdam sa kahirapan. Lalo na po kung pinag-uusapan natin ay poverty. Ang alam po naman natin na yung tao natin, mga nakikita yung mahihirap dyan, lalo na nakatira sa mga waterfront na kung itsura nila talaga namang nakakaawa. Dito sa programa po ni Presidente Marcos, Sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Filipino Housing o 4PH program, layunin ng pamahalaan ng pagpapatayo ng mga pabahay na malapit sa mga mahalagang pasilidad na kinakailangan para sa produktibong pamumuhay. Kaya naman prioridad dito ang in-city housing at paninigurado na ang bawat itinatayong pabahay ay malapit sa eskwelahan, health centers, palengke, mga trabaho at maging mga playground na mahalagang parte ng pamumuhay ng bawat mamamayan. Nakakataas yan ng moral bilang isang Pilipino na mayroong kang ganong kaganda at komportableng tahanan. yung kahirapan, ang pinanggagalingan pag wala kang bahay. Walang dignidad, saka ang tao walang gana magtrabaho. Kasi wala na uwing maayos na lugar. Lagi ko rin naririnig sa ating Pangulo, kaya nga ito hindi lang housing, human settlement. Ito, we build communities for the Filipino family. Alright, meron pa rin po silang babayaran, yung mga beneficiary nito, although may subsidy. So ang hiling po ng ilan nating mga kababayan, sana meron din silang source of livelihood, mga pagkukunan ng kanilang kita para hindi nila mapabayaan yung kanilang bahay. Ano po ang mga interventions po dito, Secretary? Merong sinasabay sa amin yung Department of DTI saka Department of Labor. Sasabayan kami ng training. Sa loob ng program namin, kuwari gumawa kami ng township development, lagi po yun merong program para doon sa livelihood, yung mga skill workers. By doing that, siguro din magkakatrabaho lahat ng bawat tao. Tamad ka na lang pag hindi ka nagkatrabaho. Kasi po, napakadali lang po nito eh. Pumunta ka lang sa construction site, may trabaho ka na. At yung konting-konti lang na konting bahagi na yung sweldo, yun ibibigay mo sa pabahay. Kasi maliit na lang eh. Meron din kaming programa ng graduated amortization. For the meantime na hindi mo kaya, diliitan ko lang ang monthly mo hanggang magkatrabaho ka. Ano po ang inyo pong bilin doon po sa mga mabibigyan ng housing unit? Kasi kailangan nilang alagaan itong bahay na ipinagkaloob sa kanila. Nagkaroon pa kami ng dialogue ng Urban Poor. Punta pa sa opisina ko, nagsabi ko sa kanya. Ngayon po, pagkakataon nyo na po ito, meron na po tayong program na dati yung sinasabi nyo na dapat ganito ang program ng housing. Susunod na po kami sa inyo. Ang housing nyo in city at mura at affordable. Ang hiling ko lang po sa kanila, bayaran nyo. Kasi po, the moment na hindi ka magbayad, maraming hindi magkakabahay. Kasi ang gamit po natin dito, private funds. Paano po natutukoy ng departamento na yung mga makabilang talaga sa marginalized, sila talaga yung magiging benepisyaryo? Paano po natutukoy ang mga... Wala po tayong ganun. Lahat ng walang bahay, magkakabahay. Ganun ang usapan namin ng Presidente. Ang sinasabi namin ni Presidente,
walang Pilipinong walang bahay sa sariling bayan. Dapat po ganun. Secretary Acuzar, marami pong salamat sa inyo pong oras at hangad po natin na talagang bawat Pilipino ay magkaroon po ng bahay sa ilalim po ng administrasyong ito. Tunay na katuwang po ng NAPSI ang Department of Human Settlements and Urban Development para po mabawasan ang antas ng kahirapan dito po sa ating bayan. Kaya naman sabayan po ninyo ako at sama-sama tayong umaksyon laban sa kahirapan. Tunay na ibang epekto sa isang tao at sa isang pamilya kapag nabigyan mo sila ng kanilang sariling tirahan. Naway sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ay mabigyan ng sariling tahanan ang bawat pamilyang Pilipino.